Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 12 July 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Ezekiel chapter 5. Inahit na Ezekiel ang kanyang buhok at balbas. Ezekiel chapter 5 verse 1. Pakisabayan ako ng basa guys para pare-pareho tayo dito matuto. Ezekiel chapter 5 verse 1, sinabi sa akin ng Diyos, Ezekiel, anak ng tao, kumuha ka ng isang matalim na tabak at ahitin mo ang iyong buhok at balbas. Pagkatapos, timbangin mo iyon at pagtatluhing bahagi. Verse 2, sunugin mo sa gitna ng lungsod ang unang bahagi matapos itong kubkubin. Ang ikalawang bahagi ay tatarin mo habang naglalakad sa buong lungsod. Ihagis mo naman sa hangin ang ikatlong bahagi at pasusundan ko ng tabak. Verse 3, kumuha ka ng ilang hibla ng buhok at itali mo sa laylayan ng iyong kasuotan. Imagine niyo guys kung gaano kahaba yung kanyang buhok kasi kaya niyang anuhin sa sa laylayan ng kasuotan niya. So ibig sabihin mahaba yung buhok nito at saka balbas. Ulitin ko lang yung verse 3. Kumuha ka ng ilang hibla ng buhok at itali mo sa laylayan ng iyong kasuotan. Verse 4. Syempre guys, common sense, pag maiksi hindi kayang itali, di ba? So, ibig sabihin, mahaba yung kanyang Pero lalaki ito si Ezekiel, Okay, verse 3, kumuha ka ng ilang hibla ng buhok at itali mo sa laylayan ng iyong kasuotan. Verse 4, kapag naitali mo na, kumuha ka pa ng ilang hibla at sunugin mo. Ang apoy nito ay ikakalat at susunog sa buong Israel. Hala, ganun siya katindi guys. Ang apoy nito ay kakalat at susunog sa buong Israel. Samantalang ilang hibla lang na buhok yan. Okay, verse 5, sinabi ng Panginoong Yahweh, ang lungsod ng Jerusalem ay ginawa kong pinakasentro ng mga bansa. Verse 6, ngunit nilabag niya ang aking kautusan at mga tuntunin. Nagpakasama siya ng higit pa sa mga bansa sa kanyang paligid. Tinalikuran nga niya ang aking kautusan at iniwan ang aking mga tuntunin. Verse 7, kaya ganito ang sasabihin mo sa kanila dahil sa kagaluhan mong higit pa sa bansa sa inyong paligid sa pagtalikod ng mamamayan mo sa aking mga tuntunin at kautusan at sa inyong paglakad ayon sa tuntunin ng mga bansang iyon. Verse 8, ako ay laban sa inyo ngayon. Paparusahan ko kayo sa harapan ng inyong kaaway. Paparusahan ko kayo sa harapan ng inyong mga kaaway. Verse 9, at dahil sa inyong kasamaan, gagawin ko sa inyo ang isang bagay na hindi ko pa ginagawa at hindi ko na gagawin pa. Ano kaya yun, Father God? Yung hindi pa niya ginagawa sa parusa. Ayoko kasi puro parusa. Okay, verse 10, kakainin ng magulang ang Oh no. Verse 10 guys, kakainin ng magulang ang kanilang mga sariling anak at ng mga anak ang kanilang mga sariling magulang. Paparusahan ko nga kayo at ang matirang buhay ay pangangalatin ko sa lahat ng dako. Nangyari na kaya to sa kanila guys? Kinakain nila yung sariling anak, pati yung magulang nila. Kinakain naman ng anak yung magulang nila. Nangyari na kaya to? Kasi sabi ko sa inyo, hindi na tayo lilipulin ni Father God sa flooding kasi mayroon na siyang covenant na doon, naalala nyo yung panahon ni Noah, nagkaroon ng covenant na bahaghari na hindi na niya lilipulin ang mundo sa flooding. So, ibig sabihin, iba na ang parusa. So, ito ang parusa sa kanila kakainin daw. So, ibig sabihin, walang yera, kundi puro ganito. Magulang sa anak, anak sa magulang, ganun. Okay, verse 10 ulit tayo. Kakainin ng magulang ang kanilang mga sariling anak at ng mga anak ang kanilang mga sariling magulang. Paparusahan ko nga kayo at ang matirang buhay ay pangangalatin ko sa lahat ng dako. I think nangyari na to sa kanila guys kasi panahon pa to ni Ezekiel. Verse 11, kayong lahat ay buong lupit kong ibabagsak dahil sa inyong kasamaan at kalapastangan sa aking templo sa pamamagitan ng kasuklam ninyong gawain.
Pasensya na kayo sa mga ano ko, opinion ko ha. Kasi ano naman eh, habang binabasa ko, ini-imagine ko kasi yan. Verse 12. Hahatiin ko kayo sa tatlo. Ang unang bahagi ay papatayin ko sa salot at sa matinding tagutom. Ang ikalaway sa pamamagitan ng tabak. Ang ikatlo'y ikakalat ko sa lahat ng dako at patuloy kong iisigin. So wag na kayong magtaka dyan sa tagutom guys, kasi panahon pa ni Ezekiel mayroon ng tagutom. Kahit panahon pa nung araw. Tapos ngayon, konting ano lang sa bigas, reklamo na kaagad may nagugutom. Panahon pa nila to, may tagutom na. Ulitin ko ha, verse 11, kayong lahat ay buong lupit kong ibabagsak dahil sa inyong kasamaan at lapastangan sa aking templo sa pamamagitan ng kasuklam-suklam ninyong gawain. Verse 12, hahatiin ko kayo sa tatlo. Ang unang bahagi ay papatayin ko sa salot at sa matinding tagutom. Ang ikalaway sa pamamagitan ng tabak. Ang ikatlo'y ikakalat ko sa lahat ng dako at patuloy kong uusigin. Verse 13, ibubuhos ko sa inyo ang aking puot hanggang sa gumaan ang aking loob. Kung madama ninyo ang bigat ng aking parusa, makikilala ninyo na akong si Yahweh ay marunong mapuot dahil sa matinding panibugho. Verse 14, gagawin ko kayong isang puok ng lagim at katatawanan ng lahat ng bansa sa paligid ng lahat ng makakakita sa inyo. Verse 15, mabibilad kayo sa kahihiyan at lilibakin. Magsisilbi kayong babala sa mga bansa sa inyong paligid sa sandaling ipataw ko sa inyo ang mabigat na parusa bunga ng matinding puot ko sa inyo. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. Verse 16, mangyayari ito sa sandaling padalhan ko kayo ng matinding tagutom at iba't ibang kahirapan. Verse 17, Ezekiel chapter 5 verse 17, padadalhan ko kayo ng tagutom at mababangis na hayop na siyang lalapa sa inyong mga anak. Ano ba yan? Father God, ang lapit mo naman magparusa. Makakaranas kayo ng salot at digmaan, hahayaan ko rin kayong usigin akong. Ulitin ko guys, makakaranas kayo ng salot at digmaan, hahayaan ko rin kayong usigin. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Okay, nandito na tayo sa Ezekiel chapter 6, ang pahayag laban sa mga bundok, ang pahayag laban sa mga bundok ng Israel. Ezekiel chapter 6 verse 1, sinabi sa akin ni Yahweh. Verse 2, humarap ka sa mga bundok ng Israel at magpahayag laban sa kanila. Verse 3, sabihin mo, mga bundok ng Israel, dinggin ninyo itong ipinapasabi ng Panginoong Yahweh, tutugisin ko kayo ng taga. Yung taga guys is ibig sabihin yung tabak, ganyan. Pero sa panahon natin ngayon, hindi na uso tong tabak. Diba kita mo puro bomba, puro barel, ganyan na ang uso ngayon. Okay, gigibain ko yung mga nakikita natin sa kanila ngayon guys, diba? Naman sila, yung gera ngayon diyan is hindi na taga tsaka tabak, kundi puro mga na yan, mga highway po na sila. Gigabain ko ang inyong dambana sa mga burol. Verse 4, gagawin kong puok ng lagim ang inyong mga altar. Gigabain ko ng dambanang sunugan ninyo ng insenso. At papatayin ko kayo sa harap ng inyong mga Diyos-Diyosan. Verse 5, kaya nga huwag na kayong sumamba Israel sa Diyos-Diyosan para walang parusa. Kasi maraming nadadamay Okay, verse 5, ang mga patay ng Israelita ay ibubuntun ko sa harapan ng inyong mga Diyos-Diyosan at ikakalat ko sa inyong altar ang mga buto ninyo. Verse 6, saan man kayo magtayo ng bayan, ito'y gigibain ko, wawasakin ko ang inyong dambana sa mataas na dako. Dudurugin ko ang inyong mga Diyos-Diyosan, ibabagsak ang inyong mga dambanang sunugan ng insenso at ipagtatapon ang inyong mga ginawa. Verse 7, maraming mamamatay sa inyo, sa gayon makikilala ninyong ako si Yahweh. Ezekiel chapter 6 verse 8, may ilan akong ititira sa inyo, ngunit mangangalat sila sa iba't ibang panig ng daigdig.
Verse 9, at mabibihag ng ibang bansa kapag sila'y naroon na sa dakong pagdadalhan sa kanila, maaalala nila kung gaano kalaki ang pagdaramdam ko dahil sa pagtalikod nila sa akin upang maglingkod sa mga Diyos-Diyusan. At sila mismo'y masusuklam sa kanilang sarili dahil sa ginawa nilang kasamaan. Verse 10, sa gayon makikilala nilang ako si Yahweh at malalaman nilang hindi panakot lamang ang parusang ipapataw ko sa kanila. Kaya nga, Israel, huwag na kayo magpasali ng ibang relihiyon dyan kung ayaw nyong maparusahan ni Yahweh. Kasi siyempre maraming, hindi naman lahat is kay Yahweh sumamba, kundi sa ibang Diyos-Diyosan talaga. Di ba? Okay, Ezekiel chapter 6 verse 11, ang mga kasalanan ng Israel. Ezekiel chapter 6 verse 11, ng ipinapasabi ng Panginoong Yahweh, pumalakpak at pumadyak at sabihing mabuti nga sa sambahayang ng Israel. Ubusin kayo sa pamamagitan ng tabak, ng salot at ng tagutom. Guys, panahon pa nga ito Jeremiah, kaya puro tabak pa yung pinag-uusapan dito. Ngayon makikita mo naman dyan, puro highway po na yung ginagamit nila. Verse 12, ang nasa malayo ay mamamatay sa salot at sa tabak naman ang nasa malapit. Ang matirang buhay ay papatayin naman sa gutom. Ganyan ang gagawin ko upang ipadama sa kanilang aking matinding galit. Verse 13, makikilala nga nilang ako si Yahweh kapag nakita nilang naghalang ang patay sa harap ng kanilang mga Diyos-Diyosan sa mga burol, mga bundok, sa ilalim ng mga punong kahoy at malalagong puno ng ensina, o sa alinmang dakong handugan nila ng mababangong samyo para sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Verse 14, paparusahan ko nga sila at alinmang lugar na tirahan nila ay paghaharian ko ng lagim mula sa kaparangan ng diblat. Sa gayon makikilala nilang ako si Yahweh. So guys, understand na natin na nagpaparusa lang si Father God kapag sumamba ka sa Diyos-Diyosan. Walang gulo rito. Yung halimbawa yung yung mga basta puro lang sila ang kasalanan lang talaga nila is lang, pagsamba lang talaga sa Diyos-Diyosan. So dapat wag na nilang gawin yan or natin para hindi tayo makaranas ng parusa. Kasi diyan lang siya nagsisilos diyan lang talaga siya, ayaw niya ng merong So ano ba ang tunay na pananampalataya? Di huwag kang sumamba sa Diyos-Diyosan. Ganun lang yung kasimple. Dumirekta ka na lang kay Father God. Diba? Dumating na ang wakas. Bukas na itong chapter 7 guys. Bukas 13 July 2023. Malapit na natin matapos ang Old Testament. Nasa Ezekiel na tayo Bye everyone. God bless.